Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito po mga kaibigang si Cayetano. Kalain ninyo minaniobra yung pagpasa ng budget para sa 2021. Ang ginawa po, nasa second reading pa lang, mga kaibigan, pinasa na nila yung 4.5 trillion kasi nandyan yung yung kanilang insertion na pork barrel na bilyon-bilyon, mga daan-daang bilyon. Mga kaibigan, sipin mo, 4.5 trillion yung buong budget, daan-daang bilyon sa kanila. Na paghahatian ng mga congressman, lalo na yung mga dumidila sa tumbong, yung mga naglololipop, nagsisip-sip. Kalain ninyo, ang pagpasa ng batas, hanggang third reading yan. Mga kaibigan, ito second reading First time in the history. Ang tawag dyan, railroading. At saka, pagsalaula sa proseso ng batas. Ba't tinawag ng mga mambabatas yung mga yan? Ano ginawa pa, mga kaibigan, bukod doon? Ang ginawa pa, yan daw pag ipapasa na lang sa mga committee na bubuin, maliit na committee na puro kaalyado niya ang nando doon para wala nang makapag-question doon sa budget, lalo na doon sa mga insertion ng mga pork barrel, mga kaibigan. Di ba yun ang layunin noon? Makapagpasikat sa presidente, at the same time, tiba-tiba tayo dito, ang lalaki ng papartihin natin dito. Ngayon, ang masama, hindi ba ang usapan nila, yung deal, na ipapasa yung speakership, maghahati sila sa yung term sharing, mga kaibigan. Naka-schedule yun, October 14. Alam nyo ginawa, mga kaibigan, idineklara niya na wala nang sesyon ang Kongreso at magbabalik na lang ito sa sa November 16. Isipin ninyong katarantaduhan niya. Kasi ang kumakalat daw na balita ngayon, pagdating ng October 14, wala nang boboto kay Cayetano. Ang mga congressman, nandito na, lilipat na kay Velasco. Kasi si Velasco, sip-sip kay Sara Duterte yan bakit magkalaban si Sara Duterte at saka si Cayetano? Kasi si Cayetano may balak ding tumakbong presidente. Wala namang ibang ibang dahilan At si Sara Duterte, alam naman ninyo, ambisyosa yan, di ba? Kung naging anak siya ng presidente, presidential timber na rin siya. Ganun na ngayon dito mga kaibigan. Yun nga House of Cards, nandun na ako ang pinanonood ko, nangangampanya na sila, mag-asawa. Ang presidente, yung nagmaniobra lahat para siya yung sarili niya maging presidente nang hindi siya dumadaan sa eleksyon. Kalain nyo, natanggal yung yung vice president,
pumili yung presidenteng nakaupo ng papalit sa vice president. Minanipula niya yan. Yung partido, yung kongreso, minanipula niya, pinag-away-away niya, gumawa siya ng mga intriga, ganon, hanggang sa siya ang napili. Kunyari, ibang tinutulak niya na maging vice president. Nung maging vice president na siya, ipinahamak niya yung presidente. Tinulak niya sa puro mali. Kamukha yan, ginagawa ang laro kay ako kayong mga DDS, DDD, kayong mga DDD, na Dutertaning, ang masasabi ko sa inyo, kung tutuusin, hindi kami ang kalaban ni Presidente Digong nyo, kayong mga DDD, Ang kalaban nyo, yung kasama niya lahat. Ayan, ano tawag nyo dyan kay Cayetano? Kalaban nyo yan Yung mga kasama ni Cayetano, kalaban nyo rin yan. Kami ba umimbento niya mga pinagagawa nilang yan? Yung ba mga pinagagawang kamalian ni Presidente Duterte, kami ba gumawa? Hindi, di ba? At wala rin kami sa posisyon para manipulahin siya. Bakit tayo nagbago ng isip? Dati, tumulong tayo maging presidente yan sa programa. Dito, sa himpilang ito, nagsimula kami. Dito, sa DWBL. Mga kaibigan, 2015 yun Bakbakan na Maaga pa lang, decided na kami, Duterte. Kinakampanya namin, libre. Wala. Sino bang tumarantado sa bakit ba natin siya pinili sapagkat nung oras na yon siya ang inaakala natin na tamang presidente para maiwasto ang lahat ng kamalian sa gobyerno. Yun yung akala natin. At yun din naman ang sinasabi niya di ba? Ano nangyari? Tayo ba nagwalang hiya? Tayo ba na kumampanya para sa kanya ang nagwalang hiya? Hindi, maganda ang layunin natin sa bansa natin. Sino sumira? Sila, di ba? Yan ba mga ginawa nilang kamalian Sino ba gumawa niyan? Di ba sila? Sabi ko nga, ginaya pa nga ako nung iba di ba? Nung bandang huli Ang babala natin, tandaan ninyo, kasaysayan na yan. Ang magpapabagsak sa iyo, mga kasama mo. Katulad na nangyari kay Marcos. Kasaysayan Sa panahon ni Erap, ganun din Di ba? Suwapang na nga yung presidente, suwapang pala yung kasama. Di ba bagsak ka nga? Di ba? Kami ba ang kalaban ng gobyerno? Hindi kami kalaban ng gobyerno. Ang sinasabi natin, puro, ito ang gawin ninyo. Mali ang ginagawa ninyo. Ang kalaban niyo, sarili niyo Mga kaibigan, hindi banat ang tawag dito. Ang bumabanat sa inyo, yung mga kasama nyo rin katulad si Rocky kanina. Ano sinasabi niya, di ba? Di ba, pahamak yun? Mga kaibigan, alam nyo eto nga, ayaw nang sumunod ni Cayetano. Bakit? Kasi tatakbo siyang presidente. Ang isang presidente ngayon, kung tatakbo ka, hangad mo presidential, ilang bilyon ang kailangan mo? Punong-puno na yata yung kaban Nagagamitin ni Cayetano sa kanyang kampanya sa pagtakbong presidente. Lalo na dito sa pondong ito, magkano makukuha ng speaker? Dadaling kunyari sa district nila, di ba?
yung allocation. Pero sino makikinabang doon sa pera? Sila. Kaya, natataranta, hindi mapakali si Sara Duterte. Di ba? Ang gusto wala nang pakialam si Cayetano. Kita mo, nagwawala na. Nagwala na ngayon. Ano tawag mo dyan? Sabi ni Atienza, ano sabi rito ni Atienza? May sinabi si Atienza ang sabi niya, wala na siyang pakialam sa constitutional integrity. He didn't care about constitutional integrity. Bali wala na. Wala na siyang malasakit. Throwing everything into the air and making Congress go on long vacation. Kasi nga, bigla niyang sinuspend ang session hanggang sa November. October 14 dapat magsali na siya ng kwan Tatanggalin na siya sa kamera kung ayaw niya pa rin umalis. Kasi para siyang tiyonggo na naglalambitin sa pwesto. Mga kaibigan. Ang pangit, no? Nakakita ka ba nung tiyonggong nakalambitin? Di ba? Ganun ang itsura ni Cayetano. Mga kaibigan. So, para mapahiya yung mga, kasi yun ang usapan ngayon, hindi na makakabuo ito. Yung sumama sa kanya ngayon, ano yun? Wala na yun. Majority, lilipat na rin sa kabila dahil ang nandito sa likod ni Velasco, si Sara Duterte na Siyempre, anak ito Di ba? So, wala naman pakinabang ang taong bayan sa isyong yan. Sila yan, swapangan lang nila yan. So ano sabi rito ni Atienza? This is typical of a poor loser. Ganyan talaga klase ng mga kwan, ng mga talunan. Pag natatalo ka na, ang gagawin ng mga ganyang klase ng tao, guluhin mo na lang ang mesa. Sunugin mo na lang ang bahay, ka nga. Sabi, ang haba nung sinabi ni Atienza, hindi ka maintindihan ng iba riyan Ang itsura ngayon ni Cayetano, para siyang suicide bomber. Damay-damay na lahat. Nagwala na kanina sa pagsasalita. Di ba sabi natin dati binabanata mo si Gloria. Di ba? Sinabi niya pa may bank account si Arroyo doon sa sa Germany. Tapos hindi niya napatunayan, di ba? Nung panahon ni Gloria. Tapos nung panahon ni Digong nyo, tahimik na siya kay Gloria, di ba? Mampatawag niya mga kaibigan, siya pumalit kay Gloria, di ba? Sa speakership. Pagkatapos, kung sino-sino pa, kalaban din niya yung Marcos. Walang kakampi yan Kakampi lang niya, yung pamilya niya. Tsaka sila Villar siguro. Kasi yun ang financer nila nung una di ba? Mga kaibigan, wala nang pupuntahan nito. Kaya nag-suicide bomber na kanina, binabanata na si Gloria, di ba? Meron daw, doon kumampi, si Alvarez. Samantalang yung Alvarez, kumampi sa kanya yun. Nitong labang kay Velasco. Akalain mo, awayin din. Di suicide bomber na to, damay-damay na. Parang walking time bomb to si Si Cayetano, parang punong-puno ng rito. Si Soriano, kamukhaan Soriano, magsusot daw ng dinamita sa buong katawan, di ba? Mga kaibigan, ano nga pala ang masasabi Mahirap talaga pag sa administrasyon mo, maraming bakla. Magkakagulo gobyerno mo Pag samasamahin mo yan, Roque, Cayetano, sino pa? Ang dami niyan. Mga kaibigan, ewan ko ba? Ito nga, nagtataka itong isa, Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tignan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Pina Valencia, Estela Suarez, nagbuburles, si Pepsi Paloma,
At si Rosana naglilislis, si Kirina landi pa, si Kirina landi pa, hubot-hubad nagbobomba. Kung ano po nakikita nyo sa akin sa harap ng camera, yung din ang makikita nyo sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Talaga pong gumagamit ako ng salitang gago, tanga, inutil, tarantado! Isa na lang tatanong natin kay Presidente Duterte sa lahat ng mga kasinungalingan niya ngayon na pagbawi, pinasisinungalingan niya yung mga ginawa niya. Ito na lang tatanong namin. Bakit mo ibinenta ang Pilipinas sa China? Bakit ikinumpormiso mo ang kaligtasan ng mamamayang Pilipino, ang interes at kapakanan ng sambayan ng Pilipino at ng bansang Pilipinas sa mga inchik na komunista? Sabi kayo ng sabi, terorista yung mga komunista. Ano tawag mo sa China? Hindi ba komunista yan? Oh. Bakit ninyo ginawa yan? Hindi ba? Kasi mahirap ngayon ang hindi naiintindihan ng tao kung ano ang talagang pakay niya sa pagpapasok sa inchik. Nasaan ang interes ng Pilipino dyan? Iyan kalaban lahat ng interes ng Pilipino. Yung pagpapapasok ng inchik, sipin mo, ito lang ito na lang, isa lang kung matalino ka. Nag-iisip kang tao. Bakit ang isang Pilipino nakatira sa Amerika, kung wala siyang Philippine passport, dahil American citizen siya, kahit na dito pa siya lumaki at naging American citizen, dahil wala siyang dual citizenship, wala siyang Philippine passport, ang gamit na niya ngayon ay American passport, bakit kailangan ang isang Pilipino ay pumunta sa embassy ng Pilipinas para kumuha ng visa? Samantalang, ang mga incheck, pwedeng pumasok dito nang walang visa. Sabi nila, kung gusto nyo pumunta rito, kumuha kayo ng Philippine passport. Pwede yung kung hindi ka citizen ng Amerika o kaya ay meron kang dual citizenship. Pero kung wala, kukuha ka ng visa. Bakit? Yung ba Pilipino magtatago rito sa Pilipinas? Hindi na uuwi sa Amerika dahil masarap ang buhay dito? Ganun ba yon? Ang mga restricted nationalities category, kaya meron silang ganon, katulad ng inchik dati. Ngayon lang ginawa yan sa panahon lang nito si Digong nyo, na ang mga inchik pwede nang pumasok ng walang visa dahil sa ginawa nilang department order ng Department of Justice na visa upon arrival. Pwedeng pumasok ang inchik, bibigyan ng 3 buwan pagdating sa immigration dyan sa airport, pwedeng manatili 3 buwan, at pwedeng magtrabaho. Nagtatrabaho lahat yan. Lahat ng pumupunta rito, 99.9% ng inchik galing sa mainland China. Nagtatrabaho rito. Ang pakay dito, magtrabaho. Saan? Doon sa mga kumpanya ng inchik dito na walang pakinabang ang Pilipinas dahil karamihan niya pogo. Mga kaibigan, yung pogo, illegal yan, pero pinapayagang mag-operate. Sipin mo yun. Inchik yun bakit kung ikaw, Pilipino ka, nasa Amerika ka, na American citizen ka, bakit ka kukuha ng passport na Philippine passport? Di ang kunin mo na lang, Chinese passport.
Para pagpasok mo rito, visa upon arrival ka. Hindi ba? Ba't ka kukuha ng Philippine passport? Umanap ka ng nagbebenta, in-check. Walang yao, mga kaibigan. Sipin nyo, ginawa nyo sa bansang Pilipinas. Pinabayaan mo yung mga teritoryo. Ikinumpurmiso mo ang bansa natin. Ha? Bakit? Hindi naiintindihan ng Pilipino na ginagawa niyang proteksyon sa sarili niyang interes ang China laban sa mga nakaambang kaso laban sa kanya. Di ba sinabi niya na yan na subukan niyo magkudeta. Sabi sa armed forces. Tawagin ko China. Nakita mo ang armed forces ngayon, nagkaroon ng ibang ideology, naging sosyalista na. Mga kaibigan, wala nang trabaho para ipagtanggol ang bansa. At ang ipinagtatanggol na nila ngayon, kapakanan na ng inchik. Di ba ginajustify nga nila yung paglalagay ng communication facility sa mga kampo ng militar? Pinagtatanggol nila ang China laban sa seguridad, kapakanan at interes ng mamamayang Pilipino sa soberenya ng ating bansa. Oh, mga kaibigan, sagutin ninyo yan. Bakit mo ginawa yan? Oh. Bakit? Sabi nga natin asan yung resulta? Kala niya, paniniwalaan na siya ng United Nations. May panawagan siya, magkaisa daw dyan sa teritoryo na yan. Kinikilala niya raw, kinikilala niya na ngayon daw doon sa United Nations nung nagsalita siya via Zoom. Ang sinasabi niya kinikilala niya yung arbitral ruling sa The Hague, mga kaibigan, ng UNCLOS. Sa UNCLOS, yung United Nations Law of the Sea, na ang desisyon sa The Hague ay pumapabor sa ating sa ating bansa na siyang merong karapatan sa pagmamay-ari ng mga teritoryong inookupahan ng inchik sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, ang ating karapatan, ang ating soberenya sa mga teritoryong inaagaw sa atin ng China, inookupahan nila, biblically, hindi lang kasi yung decision is law yun di ba? Yung under the UNCLOS, yung United Nations Law of the Sea. Kinikilala tayo sa desisyon na yon at ng mga bansa ng United Nations, silang lahat ay kumikilala, malalaki at maliliit na bansa, na sa atin yan. At sila pa nga ngayon ang nagpo-proteksyon sa atin sa mga teritoryong yan. Kaya sila nagpadala ng mga barko de guerra nila dyan. Mga kaibigan. So, yun po nakapagtataka Itong presidente, ayaw tayong ipagtanggol. Hindi yung paninindigan niyang yon, kinabukasan, iba na naman yon. Kasi di ba, ilang beses niya sinasabi, China, minumura ang Amerika, minumura ang lahat ng bansa. China lang hindi niya minumura. Sabi ko nga, lahat na namura niya Diyos. Yung Papa sa Roma, lahat na tayo, minura niyan Pati jeepney driver, minura niyan Di ba? Mga kaibigan, wala nang hindi minura yan. Isa na lang hindi dalawa pala.
Ang di niya pa namumura, si Satanas tsaka yung mga inchik. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Rapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Rapid Fire. Meron pong lumutang na bago raw testigo ito. Alam nyo, tulad yan, sinasabi ng Senado doon sa kaso ng PhilHealth. Sabi nila, sobraan niya ng ebidensya, sapat para sila. Sige, tatawag daw si Rambo. Iyan mo nga, on the air mo. Messenger po kasi, baka po mag-stop. Alin? Messenger po siya tumatawag. Saan siya dapat tumawag? Sa number po. Kasi baka mag-stop po yung live. Di sabihin mo dyan. Ngayon, sapat pala ebidensya laban sa PhilHealth. Ano ginagawa ng mga senador? Nung ko pa yung sinasabi, nagtataka ako sa kanila, investigation. Tapos gagawa ng resolution na recommendation pala na sampahan ng kaso si ganito na inimbestigahan nila. Bakit ganun pa? May recommendation na pala kayo. Sino magsasampa niyan kung lalo na pinoprotektahan mismo ni Presidente Duterte hanggang ngayon, di ba? Wala raw siyang makita. Nakapikit yung mata mo, paano ka hindi makikita? Alam mo, meron talagang nakadilat ang mata pero walang makita. Marami nun Di ba? Dilat ang mata, hindi naman bulag pero hindi nakakakita. Ayun, ganun si Digong nyo, mga kaibigan. Sapat pala Ito naman mga senador, sapat daw ang ebidensya. Sapat pala. Bakit hindi kayo mismo ang mag-file ng kaso? Mahirap bang gawin yun? Sino pa asahan mo ngayon? Ngayong kawatan mismo yung ombudsman. Yung ombudsman, disusiri ni Digong nyo yan. Sa kanya rin yan. Mga kaibigan. Kaya, ang dapat na mag-file dyan, katulad kami, hindi na kami i-entertainin ng ombudsman ngayon. Ayaw na nila. Diba? Kasi mabubuko na sila. Pero kung opisyal ng gobyerno gagawa niyan, lalo senador, pwede bang hindi sila gumalaw? Na yan? Magkakaroon na ng banggaan yan. Diba? Ito, nasa linya natin alin ba rito? Ito, si Rene Abinido, nasa Las Vegas. Dating reporter, pero matagal na ho siyang namalagi sa Amerika pakinggan natin. Hello, magandang gabi. Sa kaalaman na tinatawag na PhilAm or Filipino-American Citizen. Kung sakaling sila ay magdudual, uulitin ko, kung sakaling sila ay magdudual, mawawala ang mga benepisyong galing sa gobyerno ng Amerika. At higit sa lahat, gusto kong iparating sa kanila na bago sila manumpa bilang United States citizens, kinakailangan munang itakwil nila o alisin nila, denounce ang pagka-Pilipino nila. Kaya yung sinasabi nagdual, ito po ay isang patibong. Isa pang patibong para mawalan ka ng benepisyo sa Amerika. Hindi, batas dito yun sa Pilipinas, hindi naman sa Amerika Oo, pero na pwede kang, halimbawa, si US citizen ka na, gusto mo pa rin balikan yung pagka-Pilipino mo, gumawa ng batas dito na dual citizenship, batas sa Pilipinas yan.
hindi yan, walang pakialam dyan ang batas ng Amerika. Kaya, hindi mawawala ang sinasabi mong benepisyo nila sa Amerika dahil yung batas ng Amerika walang pakialam sa batas ng Pilipinas. Ang ibig kong sabihin ka, Percy, yung Oo. tinatawag na unang benepisyo kapag ang isang PhilAm nag-uwi ng Pilipinas at ginawan siya ng kaso diyan, nagkaroon ng kaso, sila ay hindi pwedeng tulungan ng ng gobyerno ng Amerika dahil nga sa sila ay kasalukuyang dual dyan o Pilipino. Yon. Doon meron kang point doon. Pero yan, hindi pa napag-uusapan dito yan. Ha? Maganda yan at nabanggit mo yan. Dito kasi, hindi masyadong na-ventilate pa yung ganyang issue. Paano, halimbawa, kung ang isang dual citizen umuwi dito, nagkaroon ngayon ng kaso. Siya ba, sino ngayon ang gobyernong kikilalanin niya? Ang kikilala sa kanya, yung Amerika o yung gobyerno natin? Yung gobyerno. Kasi may nangyari na dyan na maraming beses na nagkaroon sila na inintriga ng mga kapitbahay kung alam nila na marami silang iipunan, gustong perahan. Pero nung sila pumunta sa US Embassy dyan sa Pilipinas, sinabihan sila na wala kaming karapatan na kayo tulungan dahil sa kayo ay Filipino citizen. Yun na nga sinasabi ko kanina, na walang pakialam yung Amerika sa batas ng Pilipinas. Dahil dual citizenship ka, wala silang pakialam sa'yo. Ang totoo naman, kahit foreigner ka, nagkasala ka rito sa Pilipinas, pananagutan mo yung batas dito, di ba? Mananagot ka dun sa batas dito. Pero kung Amerikano ka, pwede kang i-assist o tulungan ng iyong gobyerno kung ikaw ay may kaso. Pero ang ibig ko nga sabihin, na alam mo naman dyan sa atin, na si kapitbahay, nakitang ganun-ganon, alam mo lahat ng... Yung madaling mag-fabricate ng issue. Alam mo, yan ang masama. Yang nabanggit mong yan, dumami yan sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Dito na uso yan eh. Kasi nga, inumpisahan nila sa tukhang eh, di ba? Kahit na walang kasalanan ng tao, pag pinagbintangan kanila, pwede ka nang patayin. Lahat pwede nang gawin sa'yo. Yun na nga eh. Kagaya nga ako nagpunta dyan, yung pagbintangan na ako, nagkalat ng tilapia sa dagat. Kaya natatakot akong pumunta dyan. Oo. Mahirap na. Pero kung ikaw is citizen, at hindi ka dual, sige lang. Ako hindi naman. Amerika ang bahala sa amin. Hindi ako US citizen. Alam mo kung ano ako? Oo. 60 cents. US 60 cents. So, kumusta na lamang at maraming sa mga katropa ng Rapid Fire. Bilib ako sa'yo kasi ang kaibigan kong si Manny Pacquiao, alam mo naman, hindi naman kaila sa'yo na ako nagpakilala dyan kay Governor Singson. Kasi hindi siya kakilala niya. Ngayon simula, natuwa naman ako, naging close sila. At saka si Nonoy Siniga, talagang napakadami, dumadami ang iyong mga tagahanga sa buong mundo. Samantalang nung tayo magkasama, ang tagahanga lang natin mga kamahal nating taga-Tondo at mga taga-Metro Manila. Ngayon pa sa buong mundo. Percy, kaya ako'y natutuwa sa iyo at sana ipagpatuloy mo ang magandang adikain mo sa buhay na talampagin lagi ang gobyerno kung may ginagawang katarantaduhan sa taong bayan. Maraming salamat. Tsaka sa inyo lahat. Salamat din doon sa Lanzones, ha? Hayaan mo, taon-taon darating yan. Ako nakaubos eh. Oo. Taon-taon darating sa iyan, Percy. Okay. Maraming salamat. Mabuhay ka. Course, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron siyang magandang argumento ron eh. Kaya lang sa ibang araw na natin yun. Paano nga kung US citizen ka? Tapos dual ka Filipino citizen ka rin. Napunta ka ngayon dito. Hindi ka pala tutulungan ng US
government, nagka-problema ka rito dahil kung ang gamit mo ay Philippine passport. Sipin ninyo yan mga kaibigan. Kawawa mga Pilipino, di ba? Na pupunta rito, kailangan kumuha pa ng visa. Mantalang itong mga inchik na ginudyos ni Digong nyo, tsaka ng kanyang administrasyon, si Roque, hindi kumikibo yung asawa niya. Napapabalita ngayon. Nakakuha sila ng malaking financer, billions worth of funds para sa pag-develop ng resort sa Bataan. Sipin niyo yan. Asawa ni Roque Walang corruption, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Titignan natin kung merong mga... Babatiin muna natin yung may birthday, Merong nagbe-birthday na taga saan ba ito? Sa Hawaii? Dali lang hanapin ko. Ito ho mga kaibigan. Birthday ho ngayon ni... Saan ba yun? Ni taga Melbourne, Australia. Binabati ho natin si Ginang Cindy Cabrera. Mamaya na birthday niya Ano bang pecha natin ngayon? 6. Mamaya pagkatapos ng programa natin, birthday na niya. Binabati natin si Ginang Cindy Cabrera ng Melbourne, Australia. May bahay po ni Ginoong Josh Cabrera sa kanyang kaarawan ngayon. Maya-maya, kaarawan pala niya. Lagi daw silang nakikinig dito po sa atin. At birthday din ngayon ni Aaron Beblañas, Cindy Cabrera. Ito na nga yun Nabati natin si Tessie Cortez, birthday din po ngayon. Dahil birthday po nila ngayon, mga kaibigan, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Meron pong nag-text dito. Ang sabi niya, testigo ako nung sinabi niyong lagyan ng lason ang shabu doon sa yun, yung malaki. Matagal na pala. Malaking impilang kasi nawala tayo doon 2013 doon sa isa. Ay ibig niya sabihin, napakinggan niya. Testigo raw siya, napakinggan niya. Batiin natin si birthday din pala ni Prince Angel. Anak ni na Marvy at Angelo Puno. Mga kaibigan, ang pagbati po ay mula sa kanyang lolo na si Ginoong Alberto Puno. Birthday pala ni ngayon ni Prince Angel. Pinababati ka ng mga magulang na sina Marby at Angelo Puno at ng kanyang lolo na si Ginong Alberto Puno.
Oh, happy birthday po kay Prince Angel, ha? Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Binabati natin si Ka Robert John Sindo ng Cebu. Ka Robert John Sindo ng Cebu. Binabati po natin. Ganon din si Ginoong Mario Cruz ng Honolulu, Hawaii. Na lagi raw pong nakikinig sa atin doon sa kanila sa Hawaii. At kung meron daw tayong pagkakataon na makabisita muli ron, ay iikot nila tayo doon sa sa island, ha? Kasi island yung Honolulu, marami pang island diyan sa Hawaii. Pero nabanggit ko na rin ito sa mga nakaraan, paborito ko yung sa mga napuntahan ko sa Amerika. Yan ang gusto ko yung Hawaii. Sa totoo lang. Hindi magulo. Walang dress code, kahit nakachinelas ka, naka-short pants ka, nakasando ka, makapapasok ka sa mga 5-star hotel. Walang dress code, siguro wala naman lugar na walang krimen di ba? Pero diyan maayos, hindi nakakatakot. Hindi katulad sa ibang lugar. Tsaka maganda ang klima. Di ba? Ngayon, binabati rin natin si Solarina Retaga ng Taiwan. Entertainer din po pala sila, nakabase sila sa Taiwan. Affected din daw sila doon, pero mas maswerte pa rin sila kasi kahit papano nakakasurvive. Sobrang nakalulungkot daw ang nangyayari dito sa atin. At yan po, nakikinig sila dito sa ating palatuntunan. Sabi niya, ang ginawa nila sa survey ay hindi survey. It's mind conditioning scheme. Kita mo, kasama sa bayad yan Pag nag-survey ka ngayon, katulad ng napakinggan ko kanina, nagpapaliwanag si Tabunda, lumalabas para mong ikaw ang deodorizer ka ng administrasyon, di ba? Deodorizer, yung para sa kilikili, di ba? Pantanggal ng bantot. Iyan ang kamukha ng survey. Pagka gusto mo palang bumango, babango ka lang sa mga gago, di ba? Sino maniniwala dyan? 91. Tapos ang hindi satisfied 5%. Tapos ang walang hindi desidido, undecided, 5%. Kwentahin mo, 91 plus 10 equals 101. Ba't nasaan ang galing yung isa? Ba't sumobra? Mga po. Eto, ngayon, hinahanap tong isang guro. Public service tayo. Hinahanap po si Teacher Erlinda Hugo. Pinananawagan po kasi magkakaroon yata ng reunion ang Juan Nolasco High School batch 1983. Si Teacher Erlinda Hugo po ay naging advisor yan ng third year section 12 ng Dr. Juan Nolasco. Itong nagpapanawaga, inahanap po siya. At kung meron po nakakakilala kay Juan Nolasco High School, sa Tondo po yan
mga kaibigan, no? Baka may nakakakilala kung nasan si Teacher Erlin Dahugo na ang balita po, nagtuturo dati sa, nagturo ito sa Blumentritt, ha? Manuel L. Quezon High School sa Blumentritt. O pag nung nagkaroon ng pandemic, hindi siya makita sa school. Hindi na siya nakita nung magkaroon ng pandemic. Baka may nakakaalam, ano po, pwede kayong tumawag sa 0920-7650-017. Ulitin po natin, ha. 0920-765-0017 para ho yan sa mga nakakakilala kay Teacher Erlin Dahugo na nagturo sa Juan Nolasco High School at huling nagturo dito sa Manuel L. Quezon High School sa Blumentritt. Bueno, saan tayo? Yan, batiin natin sina Herman Gumiran, Edwin Javier, Sal Diting, Wilson Barayro Aguilar ng Italy, si Ginong Eric Partosa, kausap natin kanina, ng Reno, Nevada, ano po, kausap kami sa telepono. Si Baste Sebastian, si Carmela Torres Balcos, si Carol Torres Brihiño, tropa yan sina Kaenyang Mina, Kaani Flormata Saludes, Rosita DC, Buenos Dias, Joel Diaz, Carolina Luge, Susana de los Santos, sino pa ba? Si Jung Gase sa Guam, bukalista po ng dating bandang Abracadabra. Si Walden Kihan Berry sa Guam din po yan, pati pamilya niya, pamilya ng mga entertainer, musician. Si Andres Bonifacio, si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, binabati natin, no? Edwin Suarez, Ethel de Austria, si ano pala? Si Arlene at si Mon Barria sa Amsterdam. Si Ethel de Austria, Torino. Fernando Nicolas, Lita Molina, si Maita Basilio, binabati natin, no? Jermaine Isidro Aguila, Saldi at Cecilia ng Santa Maria, Bulacan. Sally Pascual Roño, Melanie S. Ang, Joey Regalado ng LA, California, Joey Paraino ng Quezon City, ano yan? Dani Armantia Araraw ng Cavite, Claudio Benaflor Mamumun ng Japan, Alvin Samson ng London. Nakalimutan ko, may pinababati minsan sa ating Simon Samson si Boyet Potenciano, Hani Liwanag, Bal Luga, Nelson Biblañas, Renato Espiritu Gil Agas, at Lilian Cato Ruiz ng Bay Area sa California. Dean Eclar Bambe Ferrer, Hamulin, Quincy Joel Kahilig, Yolanda Kabatbat Mata at Eli Mata. Danilo Almoradi, Rolando Padron at Rowena Salina, Angeline Tang, Marinel Lam ng Hong Kong, Sally Pascual Roño, Edwin Suarez, nawala na naman ito. Si Jerry Obregoso, si Ethel, nabanggit na natin si Ethel, si Nieves Uchi Villarus, si Marlon Pexon din po ay nanonood sa atin, si Berly Schwartz, Nixon ng Torres ng New York at ang kanyang may bahay si Mary Jane, Maria Dolores Santos,
si Hil Santos ng Marilao, Bulacan, si Loida Neri Lau, si Danny Trias, si Elmer Catulin ng Indiana, USA, sa ano yun, Crown Point, Indiana. Si Quincy Joel V. Kahilig, si Freddy Vizcara Lim, veteranong musician, Beats and Pieces, si Junior Dal, Maria Dolores Santos, si Steve Maranan, si Jerry Valeros from Milan, Italy. Ayan. Si Elmo Maingel o Maingel ng Bay Area rin, San Francisco, California. Ariel Ramos, Choy de la Pasión, si Ramon Patrick Salud. Yan. Tayo nalagpasan dito. Kasi nawalan bigla yung mga nanditong pangalan. No? Ang dami nun. Kaya ako, humingi tayo ng paumanin doon sa mga hindi natin laging nababanggit, mga kaibigan. Ano po? Alam ba ninyo na ang tinuturong dito, utak daw ng pastillas, matagal ko nang binabanggit ito eh. Yung si, Marinas, mga kaibigan. Yan ang talagang pasimuno niyan. Kasi napwesto yan panahon ni Aguirre. Mga kaibigan, binola si Aguirre, ito patupad nyo, yung visa pa na rival na yan. Sila nagpakanan yan eh. Kakasuhan daw ba eh. Dapat yan, nakakulong na yan eh, sa tagal. Sipin ninyo. May uma-arbor pa sa akin dyan eh. Nung di pa ako nakakalipat dito. Bago tayo lumipat dito, ina-arbor sa akin yan eh. Ang dami niya, no? Si Dennis Pisngi, ha? Si si IBC-13. Kaya ang taba-taba ni Kat De Castro, mga kaibigan eh. Ang laki ng sweldo nito. Double compensation ito. Ba't di tataba ito? May sweldo na siya sa 13. May sweldo pa siya sa Channel 4. Na walang nanonood. Mga kaibigan, di ba? Yan ang himpilan na sayang ang pambayad sa kuryente. Buti pa, yan ang isara mo eh. Di ba? Tsaka yung gatasan lang yan eh. Yung Bureau of Broadcast na yan. Wala, sino nakikinig? Sino makikinig dyan? Hindi pa. Sabi ko nga, ang problema niyang himpila na yan, gobyerno, walang credibility pa mga nagsasalita. Paano pakikinggan ng tao yan? Mabuti sana kung nakikinig ng radyo lahat ng troll. Di ba? Yung mga troll na nawala ng venue sa Facebook dahil na ipasara, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Tayo po ay magbabalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Mapapakinggan po tayo sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Lahat kami pantay-pantay. Samantala ang ating pong live streaming alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Pero baka bukas po hanggang alas 11 lang tayo dahil meron tayong maagang lalakarin pagkatapos bukas sa Makalawa. Ano po?
At sa Sabado po, meron tayong live jamming Ito po si Percy Lapid. Ang bayan ko'y Maraming salamat at magandang yumaga! Kat Fat de Castro. mabuhay ng buong ganap. Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na